Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, gusto ko lang i-shoutout etong nag-comment sa atin. Na-miss ko yung mga nagko-comment na tulad ng ganito. Eto nga pala yung kanyang YouTube channel na username, si Belastech5992. Sabi niya dito sa comment niya, mas nakakasira daw sa printer head pag natuyuan ng ink, which is true naman talaga. And sabi niya pa dito, ano daw ang scientific explanation ko na paano ko daw napatunayan na nakakasira daw yung hindi original ink. Pareho lang daw yung paggamit ng alternative or mga peking ink kung ikukumpara mo daw sa original ink, and parehas nga daw na matutusta or pag natuyuan ang damper, dun daw yun nga yung masisira kasi umiinit daw yung printer head. And mga tropa, kung parehas lang din yung original ink at yung mga mumurahin na ink ng kanilang quality, edi sana gumamit na lang tayo lahat ng mga peking ink or yung mga mumurahin na ink. Mag-isip-isip tayo mga tropa, no? Eto mga tropa, iba yung nafe-feel ko sa kanya, etong nag-comment dito. Feeling ko isa siya sa mga technician or yung mga technician dyan na tumitechnic. And syempre nagtuturo ng mga kung anik-anik ng mga kung ano-ano na alam nyo na nakakasira sa printer natin at para magkaroon sila ng customer. Kaya mga tropa, siguro isinasuggest niya yung paggamit ng mga hindi original ink kasi nga daw parang parehas lang din daw yon, or hindi nga daw nakakasira yung paggamit ng mga mumurahin na ink, diba? So ano nga naman ang mangyayari kung lahat ng user ng printer original ink yung ginagamit? Kukonti yung mga customer niya, diba? Mag-isip-isip kayo mga tropa, sa mga nanonood at sa mga napapanood ninyo, isipin ninyo yung quality ng original ink na which is medyo pricey, kukumpara mo siya sa mga mas mumurahin na ink or yung mga alternative yung ink, isipin nyo bangga ba yung quality nun or parehas ba yung quality nun, parehas ba ng lapot yon, parehas ba ng mga chemicals na ginamit doon. Di sana kung parehas lahat yon, wag na tayong gumamit ng mga original ink. Ayun yung point ko, wag kayong tatanga-tanga katulad netong kung sino man tong Poncio Pilato na yan. And anyway, ito na yung content natin para sa ngayong araw na to. And shoutout din natin si Lemuel Conde. Hindi ko alam kung ayun yung pagkakabasa talaga sa kanyang pangalan dito sa YouTube, pero ang comment niya, nagtatanong daw siya sa akin, ano daw yung maire-recommend ko na printer for home use or personal printer, kasi daw isa daw siyang photographer and kailangan daw niya na mag-print ng 500 pieces siguro ng 4 hour to 5 hour photo every month sa mga weddings. And mga tropa, yung binanggit mo, kung photographer ka, hindi mo kailangan ng home use and for personal printer kasi may business ka eh. Hindi mo naman sarili mo lang yung pagpiprintan mo, meron kang ikinikator, 'di ba? Medyo taliwas yung pagkaka-comment niya dito, no? Pero anyway, sabi pa niya dito yung tipong affordable daw at low cost. Kasi nga sa mga printing shop daw, yung 4 hour or 5 hour, 6 to 7 pesos daw yung singil sa kanya. Pero sana all 6 to 7 pesos yung singil sa 4 hour and 5 hour, 'di ba? Pero saan siguro yung printing shop na yan, no? Baka dyan ako magpapaprint. Sabi pa niya dito, yung per print niya daw ng 4 hour, inaabot daw siya ng 600 pesos, 100 pieces. Hindi ko alam kung anong ginagamit na printer nun, pero sa ganyang presyuhan parang napakamura and mapapasana all ka na lang talaga. Anyway, hindi mo kailangan tropa ng for personal use na printer and pang home use na printer kasi meron kang kinikator na business na pang print nga na kailangan mo ng photo printing printer na talagang may quality na printer para sa business mo na yan. And mga tropa, meron nga ako dito na sinasabi na kung okay na sa'yo yung okay na, meron naman ako syempre sa'yo na i-recommend na printer na talaga namang kahit papano nagamit na natin. At mga tropa, eto dito natin sisimulan sa Canon PIXMA G1010. Kung gusto mong budget meals lang, 4,495 pero yung original price neto 5,000 something. Pero kapag nagsisale siya, umaabot din siya ng mga 3K, 4K, ayan. So okay din yung quality ng print neto, so far so good, and marami ring mga into printing business na gumagamit netong printer na to. Print function lang yung meron siya, makakapag-print ka na rin dyan ng sticker and kung ano-ano pa, 'di ba? Pero kung gusto mo rin naman into business, okay din naman tong printer na to. Kaya naman nga, sinasuggest ko yung mga printer na kahit papano flexible, yung hindi yung tipong tigda 2,000 lang, 'di ba?
And tropa, nabanggit ko na nga yung tigda 2,000 printer. Kahit papano hindi ko babastusin yung comment netong tropa natin na to. Kasi kahit papano naman okay naman din yung comment niya dito. Medyo saliwa lang kasi talaga dito sa point na home use at for personal. Kapag ka mga ganyan, yung tipong sarili mo lang talaga, hindi na ita sasuggestan ng tigda 2,000, no? Kasi may mga printer na tigda 2,000 dyan. Ayun talaga. So kung for document printing ka lang, kung gusto mo lang na eto nga yung sinasabi ko na meron ka lang printer na alam mo yon yung lifespan hindi mo sure kung kailan tatagal, kaya naman hindi ko na isasama yon. Pero yung mga babanggitin natin dito, okay naman kahit yung lifespan niya sa tingin ko talagang tatagal. So inuna na natin etong Canon Pixma G1010, okay din siya pang print ng photos at na-try na rin natin yan. And mga tropa, kung into Epson printing naman kayo or Epson printer fanatic kayo, kung meron kayong makikita na printer na ganito, Epson 1110, kunin nyo na. Kasi napakaganda ng printer na to. Yung capabilities nito or yung quality ng print niyan parehas lang sa mga bagong printer natin ngayon kagaya ng Epson 3210, 3250, 5290, and kagaya nga ng comment, kahit pa paano mga budget meals printer yung babanggitin natin kasi may nabanggit din siya na for home use, di ba? Pero etong mga printer na to, kung into wedding na photos yung ipiprint mo, syempre kung hindi naman ganun kalakihan yung ibabayad ng customer mo kung magpapaprint ng wedding, and syempre lahat naman tayo gustong kumita at alam ko naman na kahit papano nagkakatipid-tipid talaga kayo dyan, and okay na rin yung output neto. Pero hindi ko masyado isusure sa'yo kung gaano katagal yung pag-fading neto, yung mga ganitong mga entry level na printer neto ni Epson. And eto naman, kung gusto mo na medyo latest, etong Epson 1 to 10. Same lang din to ng printer na yan, magkaparehas lang yan, medyo mas latest lang talaga to or newer generation siya. Pero syempre, medyo mas mahal talaga siya. Kung ano yung nagagawa netong printer na Epson 1110, nagagawa din netong Epson 1 to 10. At parehas lang talaga yan sila na merong print function lang. Pero mga tropa, eto no, kung matagal na kayong nanonood dito sa channel natin, matagal ko nang sinasuggest sa inyo kung into photo printing talaga kayo, kagaya ng comment dito ni Limuel, hindi yan masasabi or hindi mo yan masasabi na for personal or home use lang. Kasi nga nag-generate ka or kailangan mo mag-generate ng 500 photos na 4R or 5R, maisasuggest ko talaga sa'yo, as in, talagang kung printing ka talaga ng photos, eto talaga ang maganda dyan. Yung mga 6 colors printer neto ni Epson, talagang designated talaga siya for photo printing. At maganda yung quality niyan, talagang iba yung pagkakalinaw, at syempre kahit papano napakamahal din ng ink niya kasi syempre mga 6 colors printer to. Isipin mo na lang, dun sa 4 na kulay, eto 6 yung gagamitin mo, and syempre mas quality yung output neto. Wala na kasing Epson 805, napakahirap ng humanap, which is 6 colors printer din yon. Pero eto yung bagong generation, kung into photo booth ka, into printing ka talaga ng photos, okay na okay to. And syempre kung photographer ka, alam mo siguro yung mga printer na DNP, yung mga ganyan na printer, yung talagang designated for photo, pero napakamahal na kasi dun So, kung medyo budget meals ka talaga at gusto mo na medyo quality yung print, talagang quality, 6 colors printer ka, 'di ba? And kahit papano mabilis din naman mag-print etong printer na to. Etong mga printer na to, mga tropa, etong 1110, 1-2-10 or 3-2-10, hindi ko siya sinasuggest for photo booth kasi napakatagal niyan mag-print. Pero kung kagaya neto, kung meron kang working station at dun ka lang magpiprint at hindi ka gahol sa oras, kahit papano pwede naman na to kung magpiprint kayo ng mga photo. Pero kung super into photo booth ka talaga, kung gusto mo talaga ng quality kaysa sa mga tipong quantity na tinatawag, 'di ba, no? Or kung gusto mo talaga na the best yung output mo,
Eto, yung mga 6 colors printer. I-consider mo, i-try mong i-consider yung pagbili ng ganitong printer. Lahat ng mga nabanggit ko na mga printer, ilalagay ko sa description yung link para hindi na kayo malito-lito pa. Pero eto mga tropa, no, pahabol lang natin na content to. Etong Canon Selfie, talagang napaka-compact nito or napakaliit lang niya. Kung into photo booth printing kayo, napaka-okay din neto sa mga corporate na mga customer ninyo kung meron kayong mga photo booth kasi hindi kayo mahihirapan magdala. Talagang napakaliit lang ng mga printer na yan. At kung medyo tumatambay kayo sa social media, nakakakita kayo ng mga nagko-content ng mga photographer at yung tipong ipiprint na nila kagad on the spot yung mga photo, ito yung ginagamit nila, mga Canon Selfie. Pero warning mga tropa, kung into photo booth printing naman kayo, medyo mahal yung ink niya at meron siyang separate na ink na ginagamit and meron din siyang separate na pinaka photo paper din na ginagamit mga tropa. May mga film siya na tinatawag at may number yon. Halimbawa sa isang pagka-abil mo, 100 print lang yung maipuproduce mo, 'di ba? Hindi kagaya ng mga naka-ink tank. Yun nga lang, eto medyo bulky. Pero kung photo booth or photo printing ka, kahit yung mga graduation picture or meron kang studio, okay na okay talaga yung mga 6 colors printer. Talagang quality talaga. And kahit papano naman siguro nagkaroon kayo ng mga idea kung ano yung mga suggested ko na pang personal use. At sabihin na natin na merong konting other side na pang business, 'di ba? Kasi yung comment kasi nung tropa natin, dalawa personal use pero meron kang business na photos, 'di ba? Ito talaga ang para sa Pero kung talagang print ka lang, eto. Or kung okay na sa yung okay lang na output, consider mo rin 'to, 'di ba? Pero kung quality ang pag-uusapan, eto. So dito na natin tapusin yung vlogs natin na medyo umuulit-ulit na tayo. And sa mga susunod din siguro, itatry kong magkaroon ulit ng updated na printer na suggested ko sa mga student or sa mga tipong student din na gustong pumera-pera kahit papano. Syempre, bibili kayo ng printer na iisipin nyo rin yung longevity kung hanggang kailan ba siya magagamit, 'di ba? At kahit papaano i-share ko sa inyo kung gaano katibay yung mga printer. And may mga maintenance tayo na in-upload na video. Ginawan ko ng video kung ano yung mga possible na maintenance na gagawin nyo sa mga printer para humaba yung lifespan nila. So ayun na lang, like, share, and subscribe sa mga gustong mag-avail ng template natin. Kung gusto nyo ng photo booth printing, may mga template tayo dyan and may mga application tayo na ginagamit for photo booth printing. At sa mga template naman sa printing business, 'di ba? Message lang, and for Canva Pro, meron tayo niyan. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili lang